Nila. Para pagpagin yung mga materials. And then, maayos ang buwan at mupo ng pahibig. Okay. Our topic for today is about, sa ating for today is CBE. So, fourth quarter lesson 2. So, bago tayo mag-start, so magtapunta ng short review sa ating last topic. So, let's review. Kahapon, nag-discuss tayo about different tools, materials, and equipment na ginagamit natin sa pedicure. So, again, for our review, what are the tools that we use in pedicure? Tools. Nipper, nail cutter, pusher, and nail file. Those are the tools that we use in pedicure. Ito rin yung mga handheld o mga pinahawakan natin ng mga tools sa pedicure. Nail cutter, nail pusher, nail cuticle nipper, and the nail file. Okay, very good. That's, what about materials? Materials considered as the consumable. Ito yung mga nauubos or napapalitan. Who wants to give example of materials? Acetone, very good. Alcohol, antiseptic, cuticle remover, and cotton. So, those are the materials. So, tinatawag natin mga consumable. So, those are alcohol, cotton, antiseptic, nail polish, foot lotion, foot scrub, o yung mga nauubos at napapalitan. So, marami pa yan. How about equipment? Ang equipment daw, ito yung mga durable o yung mga matitibay na pwede natin gamitin ng paulit-ulit. Who wants to give example? Towel, very good. Timer, very good. Brush, nail brush, foot brush. Manicuring kit, very good. Ano ba? Manicuring table, manicuring chair. How about our scrub suit, our uniform, our PPE? Equipment pa siya, materials or tools? Equipment. So those are the equipment that we use in our subject. So, manicuring chair, manicuring table, timer, parapet machine, or the hands pa machine, foods pa machine, timer, ano pa sabi mo kanina? Manicuring kit. So, those are examples of equipment. So, very good. So, I have here pictures. Some activities that we can do. Ano ba yung mga ginagawa ng ating sa pang-araw-araw na ginawa ng tools? Ha? Una ay? Siyempre naman, araw-araw tayong lumalakad. Next. So, naman, nagdulundag. Siyempre naman, kapag-exercise na lang, pagbangon mo pa lang, lalakad ka na. So, yun naman ginagawa araw-araw. And then, time. Siyempre naman, nakakatayo mo tayo without our feet. And, okay, yun yung mga ginagawa natin araw-araw. Ngayon, halimbawa si tatay galing sa bukid, naglalakad na hanggang sa bahay, or kung sa bukid mismo, ano ba yung itsura ng paa natin after na maghapon ang ginawa niya, naglakad maghapon, kaya natayo mo, nagsayaw maghapon, o ano pa yung mga umakyat maghapon, nag-hiking maghapon, ano ba yung itsura ng paa natin after that activity? Ha? Dumi, syempre, ang dumi niya, sa maghapon ginawa niya po, yan, napakadumi. So that is our topic for today. So how to take care our feet? Ano ba? Siyempre ang paa ang sa pinakapagod sa maghapon. Maghapon ka nakatayo, maghapon lalakad, maghapon sasayaw. So ngayon, it's time para bigyan naman natin ng benefit ang ating paa. Bigyan naman natin siya ng ipapamper naman natin ang ating mga paa para maging ganito ang itsura.
kilala? So what are objectives? Will you give one? Okay, define what is pedicure is. May paliwanag daw, ano ba ang ibig sabihin ng pedicure? At ano ba ang benefit nito sa atin? Pangalawa, pakibasa Risa. May paliwanag ang kahalagahan ng pangangalaga ng ating mga paa. Pangatlo, Maricar, mag-perform daw ay mismo matututunan mo paano ba ang tamang procedure ng pangangalaga ng ating paa. Foot care technique. So proper foot care technique. So ito na talaga, i-discuss natin, ano ba, paano ba natin pangangalagaan ang ating paa? Kaya Jillian, pakibasa nga. Foot care refers to the process and routine aimed at maintaining the health, hygiene, and comfort of the feet. Okay, so foot care refers to the practices and routines aimed at maintaining a health, hygiene, and comfort of the feet. Dito na tuturo sa inyo, paano ba ang tamang pangangalaga ng ating mga paa? Paano ba? Ano ba yung mga dapat natin gawin? Ano ba yung mga dapat natin isuot para ma-maintain natin ang kanyang comfort? This includes actions such as, so kailangan din na paglilinis, tamang pagpuputol ng kuko, ano pa? Ano ba ang mga treatment bibigyan natin siya para ma-prevent niya yung mga sakit niya? Like example ng atis foot, alipunga, yung namamagang mga ingrown. So, kailangan din natin malaman ano ba mga pinagmumula ng mga sakit na yan. Okay, proper foot care also involves wearing well-fitted shoes. Ito na. Kapag laging masikip ang mga sapatos na sinusuot nyo, ano ang mangyayari? Yes, magkakaroon ng kalyo. Diba? Kapag sobrang hipit, magkakaroon ng kalyo. Pag yung kalyo pa tawag doon, yung parang bibilog. Paltos. Yan, paltos. Kapag yung paltos, natuyo, di ba matigas na yun? Parte yun. Yun, yung isang dahilan na dapat natin tatanggalin kapag tayo ay nag-uspa. Kaya yun. Kailangan tama lang ang shoes ng size ng shoes na inyong isusuot. It's important to overall well-being, mobility, preventing long-term process. Kapag kung kayo ay mayroong sakit na diabetes, sa pamilya nyo, iwasan yung maglakad ng nakapaa. Bakit? Kasi baka kayo ay makatapak, matusok ng mga bagay na pwedeng magkaroon sa inyo ng bawal pako, lambre, damtax. Doon pa lang sa simpleng maliit na bagay na yun, pag ay na natapakan at lumala, mas malala ang magiging problema. Okay, ano ba ang purpose? What are the purpose for this study? Ano kailangan natin pag-aralan ito pag-focus pa na ito? Ano ba may tuturo sa inyo ito? So, number 1, pakibasa nga. Number 1, Princess. Importance of pedicure to building the Okay. Tuloy mo lang. A manicure or pedicure provides a deep clean or dirty, as well as ensuring that they look great. This is an important part of positive daily life as both our hands and feet don't look that on a daily basis. May mga tao na kapag first time nyo pa lang silang nakit, ang unang tinitingnan sa inyo ay inyong kuko. Bakit? Kapag ang babae, kahit na laging nakaliptin dyan, kahit maganda kayo sa kilay niya, kapag madumi ang kuko, ano impression? Yun. Tama. Diba? Kaya dapat kayong mga girls, ang kuko nyo lagi nyo minimaintain yan kasi yan ang magiging salamin ng inyong pagkatao. Ganon din naman sa lalaki. So, halimbawa, mahaba yung kuko mo. Gusto mo mahaba, okay lang naman maging mahaba ang kuko mo. Kaya lang kailangan mag-maintain ang kalinisan. Halimbawa, mahaba yung kuko mo, tapos mag-prepare ka ng pagkain. So, mayroon ka, galing ka sa CR, diba, nagpugas ka, tapos mag-prepare ka ng pagkain. Pati yung kakain ng ginayak mo, magkakaroon, may impact dun sa ginawa mo. Kasi baka, gagala sila. Kaya dapat laging malinis sa inyong mga kuko.
Kung maaari dapat may silang na huwag kayo nagpapahaba ng kuko. Dapat kasi yun ang isang sabi ko nga, magiging salamin ng inyong pagkatao. So, importance of pedicure beauty is self-routine. Kaya namin tinutusan sa sarili nyo pala, kailangan i-apply nyo na. Hindi naman lagi kailangan nakamani, lagi naka-nail polish. Mas mainam nga kung malinis, kung plain lang na malinis. Okay, connect to real life scenarios. Tanong ko lang, bakit ba ang mga tao nagpupunta sa spa, sa salon, o sa parlor? Any idea? Yes na. Ha? Relax. Relax. Di ba sabi ng iba, magpapagupit. Tama? Magpapa-straight. Magpapariban. Magpapakulot. Magpapamanicure. Magpapedicure. Magpapafacial. Magpapamakeup. Doon sa lahat ng yun, kapag pinagsama-sama natin yan, ang sagot ni Jessica ay mag-relax tama. Bakit? Pagupit nga ako habang buko dry nai-stress ako nakikita ko. Pag nagupitan, ay, gumaan ang pakiramdam ko, okay pala. Di ba? Na-relax. Pagpapedicure nga ako, namamagana yung lingkong ko. Nung natagag, ay, parang ako nabunutan ng paa, nawala rin masakit. Magdamag ako hindi nakatulog. Tama? Magpapafacial nga ako, nai-stress sa nakikita ko yung mga tagyawat ko ito, naggagalaiti sa gasa na lalaki. Nung na-facial, ay, ganda na, nawala na yung mga tagyawat ko. Na-relax. Tama? So, yun yung pinakadahilan kung bakit nagpupunta ang mga tao sa parlor o sa spa o sa salon is to relax. Yun. Okay. Side opportunities in the beauty and wellness. Ano ba yung mga opportunities? Halimbawa kayo, tinuturuan kayo sa school. Ano kaya ang mga possible na magiging opportunity sa inyo? Halimbawa, ikaw, marunong ka na mag-manicure, mag-pedicure. Palagay mo, ano mangyayari sa'yo? Yes, very good. Kung pwede ka na, kumita. Habang kayo ay nag-aaral, parang kung pwede kayong kumita. Ano ba? Pwede ka pwede kumita. Pwede magkaroon ka ng hanap buhay. Yun lang naman yung tinuturo namin dito eh. Hindi na kayo maging masama sa tambay. Meron na kayong ikabubuhay. Okay, how may skills learned in this lesson can be applied immediately? Halimbawa, ayun yung mga grade 10 beauty care ngayon. They are allowing them to use the mga kit namin about nail gel. Nagpapanagmukuha sila ng mga gusto magpa-nail extension. Kumikita sila. Doon pala, sa kinikita nila, pwede silang pang-rent ng gown nila, pag-ulam nila sa araw-araw, pang-baon nila, nagkita nila sa kanilang mga magulang. Kwento ko pa sa inyo nung isang may kumontak sa akin, kung maghanap ng magmamassage. Ma'am Beth, may nagmamassage pa sa inyo? Kailangan ko kasi dalawa. Ngayon, nagkumontak ako ng estudyante ko na malapit dun sa bahay na nagpapamassage. Dalawa kami nagpunta. Ang ginawa niya, binigyan kami ng 500. Yung 300, binigay ko dun sa bata, yung 200 na sa akin. Kinabukasan, nagkita kami, ano ba ako ginawa ko sa 300 mo? Ma'am, bumili po ako ng isang litsong manok. Inulam po namin ng ulan. Oh. Ano yung impression? Ano yung impression doon? Sa simple, sa isang skills na tinuro na maraman, alam niya na kapag paulam na siya sa magulang niya, sa pamilya niya. Tama? O, kaya ang hihilingin ko sa inyo mga anak, kung kayo papasok dito sa school, consider niyo sa inyo parang timbang walang laman. Bakit timbang walang laman? Para lahat ng tuturo namin sa inyo, pasok lahat. Maliwanag? Tanggapin nyo lahat, ipasok nyo lahat sa inyo. O kaya huwag kayong timbang, itatapon lang yung inilalaman namin. Halimbawa, tinuro ko first quarter, second quarter, manicure. Nasa pedicure tayo ngayon. Ngayon may kumaka, pwede ba magpa-manicure? Sabihin niyo, hindi na po namin kasi dapat yan, may pedicure na po kami. Tama ba? Oo, mali. Dapat, dadagdagan nyo yung inyong alam. Hindi yung kung ano lang yung, ayun na po kami ngayon eh. Maliwanag? Dagdag ng dagdag ang kaalaman para parami ng parami. So yun, para magdating ng grade 10, oy, well-equipped na talaga kayo. Marunong sa manicure, sa pedicure, massage, facial, makeup, and so on. So yun na in-expect sa inyo pag kayo ay nag-grade 10 na. Asahan ko ba? Okay, very good. Okay. Ngayon,
ninyo, ano ba ang proper na procedure sa foot scrub? I have here samples of foot. Meron ako dito ang malikin ang paa. Paano malikin? Okay. Kung meron kayong foot scrub machine, mas mabuti. Kung wala naman, pwede kayong gumamit ng basin. Tagalog ay langgana. Okay, first procedure namin. Pakibasa ngayon for step 1. Lisa? Okay. Step 1. Prepare na natin yung ating mga paa. Siyempre, gagamitin nyo mamaya paanan ng inyong patron. Baka hindi nyo pa rin ang paa ko. So, prepare the feet of your patron and soak it in a water using our foot soap. Lalagyan natin ng tubig yung ating basin at lalagyan natin ng foot soap. Ano ba ang gamit ng foot soap? Pampalambot. Lalagay ito sa tubig para mabilis lumambot ang mga calluses and then yung mga dry skin ng paa ng ating patron. So, after natin siyang mababad, ano ang step number 2? Step number 2, pakibasa nga Jessica. Okay. Step number 2, pag nabalawan na natin ng mga foot soap kanina, bago na pupunasan, kaya natin dadalawa kayo ng towel, pupunasan natin hanggang sa matuyo ang paa. And then, i-trim na natin yung kuko ng ating patron, i-shape na natin using nail file, and then, lalagyan na natin ng base coat. Para saan ang base coat? What is the use of base coat? Okay, to protect the nail. Then, after matuyo ang base coat, lalagyan natin ng 2-layer na nail polish, and then, to seal it using top coat. What is the purpose of top coat? To protect the nail polish. Very good, to protect the nail polish. So, yun yung step 2. Ulitin ko lang. Ang step 1, ibababad natin using foot soap. Warm water with soap. Pangalawa, i-trim na natin yung mga kuko kung kailangan natin tanggalan ng ingrown. Kung kailangan natin ng mga dry skin. And then, lalagyan ng base coat. Lalagyan ng nail polish and then top coat. Pag tuyo na yung nail polish na nilagay natin, ano yung step number 3? Pakibasa nga, Roxanne. Okay. Okay, ito yung paa natin. So, lalagyan na natin ng foot scrub. Ang foot scrub, anong gamit ng foot scrub? To remove dry and dead skin. So, yung ating foot scrub, para siyang may beads-beads sa loob na kasama. So, i-applyan natin ang paa ng ating patron mula sa sole, sa sakong, buo, hanggang sa mga daliri, lalagyan natin sa mga pagitan. At habang meron siyang foot scrub, i-brush natin siya using foot file. So, ganyan ang hawak natin sa paa ng patron, and then ganyan ang pagbabrush ng paa. Maliwanag? Ganyan ang pagpa-apply ng foot brush, mga foot scrub. So, huwag kayong manghihimik, huwag kayong mahihiyang hawakan, hanapin yung part na may matigas. Bakit? Kasi yun yung mga tatagal natin. Sabi ko nga kanina, kapag nakakapagsuot tayo ng mga masisikip na sapatos, may tendency yung mga daliri dito sa paa dito ay may matigas. So, yun yung tatagal natin. I-scrub natin siya. Minsan yung mga daliri din sa paa, may mga matigas sa mga gilid-gilid. So, yun din yung i-scrub natin. Pag napanatansya nilang hipo na lahat na malambot na, wala nang kailangan i-scrub. So, babanlawan natin ang ating paa. And then, towel dry ulit. And then, the last part is using foot lotion. So, exfoliate, moisturizing na natin siya. Moisturize. And then, the last part is to massage. Pag mamassage natin, syempre,
mula pa rin dito, pababa. I-press down natin siya, ganyan. And then, yung ating thumb. At ang ating ipapunch natin siya using the bowl. So, yung buto dito. So, i-stretch mo siyang gano'n, hawakan kita na dalili, tapos tutukin natin yung buong parte ng sako, ng talampakan. Maliwanag? Tapos, i-press natin yung mga kuko hanggang sa dulo ng daliri, pa-press na gano'n. Ang massage. Maliwanag? So, iikutin mo kayo mamaya para makita ko yung paano ginagawa sa demonstration. Yun yung last part, yung massage. Yun yung part na mag-relax. Pare, sabi ko sa inyo kanina. Lahat ng parte ng ginagawa natin, ang last na is to relax. Yun yung part na nakaka-relax pag minassage ka natin. Okay? So, gagawa kayo ngayon. Gagawa kayo ng hands-on practices. So, magpupunutan kung sino ang gagawa at kung sino ang gagawa. So, after nun, yung gagawa, magiging patron, yung naging gumawa, papalitan din ang posisyon. Maliwanag? Pagkatawag ko, so gagawa, Roxanne, gagawa ni Roxanne, Maricar. Gagawa, Risa, gagawa ni Risa, Jandy. Gagawa, Princess, gagawan, Lilian. Gagawa si Anthony. Gagawa ni Anthony si Jessica. Gagawa si Yula. Gagawa ni Yula ay si Kathleen. Gagawa si Jasmine. Ang gagawa mo Jasmine ay si Leia. Gagawa si Angela. Ang gagawa ni Angela si Chinelin. And then, last partner, Janelle, ang gagawa mo si Janica. So, kayo, magpa-partner na. Partner na kayo. Kumuha ng mga gamit. Hindi yung mga planggana. Habang yung patron maupo na, tanggalin na yung sapatos. Para magsingaw na yung mga paa. Maupo na yung patron. Ay, hindi niya pumili ka na nakakapupay. Ilan ba dito ang gagawa? Ilan ang gagawa dito? Dalawa kasi lang yun. Go. Atas na lang gagawin. Yan. 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 Okay na? So, habang kayo ay gumagawa, ito ang inyong magiging sa criteria para kayo ay mamarkahan. Okay na? Opo muna para sa criteria. Sino ba po? Food file. Alam ang food file? Ito food file. Okay, listen for the criteria. So, hygiene and sanitation. Kapag nakita ko na kayo ay nag-sanitize o malinis ang inyong mga ginamit, so bibigyan ko kayo ng 25%. So, paano ba mag-sanitize ang gamit? Using alcohol. Ano ba nilalagyan ng alcohol? Lalagyan ng alcohol ng panggana? Ano nilalagyan ng alcohol? Ano ang sinasanitize natin? Yes, yung mga tools like paper and cutter, yun ang sanitize. Pag nakita ko yun, sa review kayo ng 25%. Food health, kapag nakita ko na hindi nasugatan, hindi nasakain, alam dumugo sa inyong mga patrons, sa review kayo ng 30%. Relaxation and comfort, pag nakita ko na okay naman, ng inyong mga patron, hindi nagkakapalit-palipit. So, meron niyang 20%. Aesthetic, kapag yung pagpipili na inyong mga nail polish, kapag medyo maitim, o dark ang skin tone ng inyong mga patron, nilagyan niyo ba ng blue na color? Nilagyan niyo ba ng yellow? Yun, yung pagpili ng mga nail polish na gagamitin nyo is 15%. And then customer service kapag nagsiyahan ng patron, meron kayong 10%. For the overall, 100%. Okay, so hindi ko yung tatagarin para maging basis nyo. So,
tayo kumuha doon ng tubig? Lagyan ng tubig sa labas, pwede tayo kumuha. Dahan-dahan na, para hindi magkakali ito. Alam mo po ba yun? Ay, ito pa. Meron. Tama na isang dalawa lang. Dalawang tama lang. Dahan-dahan. Ayan. Ha? Okay, ay, ganyan. Bigyan mo katakan mo yung kanilang mga AC. Dalawang takal niya, takip. Dalawang scoop. Sige, ilan lang yan? Ilang minutes lang gagawin niya? 15 minutes. Kailangan mo magpala. 15 minutes, mayari lahat. And then, palitan. Ilis na yung pitro, yung pinti. Yung laylayan naman lang mga scrubs. Ito is smooth lang, para basic. Pag nalawsaw na, ibabad na agad yung pa. Yes? Anong tanongan nila? Ito pa si Janet Ter. Ulitin ko sanitation and hygiene sanitation 25%, food health 30%, relaxation comfort 20%, aesthetics 15%, and the customer services 10% for a total of 100%. Ito yung ginagawa ninyo. Oh, wala pa to? Hindi, babad din. Kasi mga tawal nyo na kaya. Mga tawal nyo dapat nasa lock nyo na. Kasi lock nyo. Tapos nilalagay yung parang pitro sa yung babala yung lock para tuloy-tuloy na sa nail care. Yung isa pwede na yan. Kaya yung isa. Kaya yung isa. Kaya pinsan niya ang makabalan. Pagasan mo. Start na kayo para sa nail care. Isa nakababat ka. Baka mo na yung kulangganan mo. Yabot. Ganito na, Anthony. Start na kayo sa nail care. Trimming, shaping. Kung may mga ingrown, dapat tanggalan ng ingrown and then applying base coat. And then, lastly, the pre-polish and top coat. Let's go stand for our daily prayer. Yan yung muna yung isa nakababad. Ngayon nyo na isa, nilisin isa.
Meron ba tayong absent? Very good. Walang absent. Meron bang ano? Nakita ba kayo mga problema? Wala. Hindi. Yan mo yun. Kasi lalagay nyo na yan. After nyo nang mag-put kayo, lalagay nyo na yan na. Anong second? Put? Put soup? Anong second nilalagay natin? Put scrub. Very good. Kaya yan nyo siya matuyo. Para after nyo na yung balsa yan matuyo.
tahimik na naman. Pwede naman mag-check siya sa inyong mga magiging patron. Para dito, masakit po ba? Didinan ko po ba? Okay lang po ba? Siya ito ay tahimik? Ano po ba? Shake lang sa mahaba po ba? Masyadong tahimik. Pwede nyo magkwentuhan sa inyong mga patron. At tanongin niyo kung masakit pa. Okay na? Okay na? Sino mag-scrub na? Scrub? Pwede niya lagyan sabay na tapos isa ibabaw. Lagyan niyo po ang part. Mga daliri. Isa mga pagitan ng mga daliri. Bukas tayo ng patat. Alam mo, kawakan mo dito sa isa. Sound na ganyan. Ganon. Huwag ka na mataas naman. Yes, ang ganyan lang. Full fine na. Nato niya nalayan si Lalim. Ganyan. Hindi niyo kayo mamasa siya, i-applyan nyo lang. Then, scrub nyo na siya. Using full fine. Ano? Anak, pataas ang haba. Okay, sila. Ay, just wait. Just wait. Okay, ready ka ba, Anthony? Okay, go. Ilalim ang lagi agad kay Angela. Mas priority sa ilalim mo ngayon ng scrub, hindi sa ibabaw. Ito. Kapain niyo kung saan parte na kayo magsesentro ng pagpupunta. Hindi kasi buong lahat na lang kayo nilapay. Kung saan parte may matigas, may tibak, may kalyo, yun ang inyong tatanggalin. Hindi po pwede sa lang kayo pile ng pile. Diba, daliri na yan. Diba? Diba, parte na mga matigas. Yan sa dulo. Scrub na din.
Hanapin niyo yung sampatin siya, dapat natin siya i-ano ng food file. Kapain niyo. Sa mga daliri sa paa, pagitan ng sako, mga sako. Nakakalit eh. Normal lang yan sa mga first time. Pwede tumawa. Anak, hindi tama. Hindi tama. Ganyan. Ito, meron mga tao matindi sa ito. Kasama dito. Kasama niya pa. Kapag nag-repeat na Roxanne. Isang direction na nga pagpapay. Yan, ganyan na. Kapag sa kabila, ganyan din ako. Ganyan din. Kaya yung scrub, babanlawan, yung tubig na sa basic ay tapon, then hugasan, yung paa, and then lotion. Bangun. Bilang. Video. Isang parte na yung matigas, dapat tinatanggal. Mga may tibak, may kanyo, may baltos, may bansel. Malihawak mo lang. Nagridan na nakapag-iskraba. Mga malinis ang paano pwede ko masutugas na yan. Hindi na kailangan ng podcast, kung ito na rin, napamumula na ng mga gaya. Dapat na dito, hindi may soft din eh. Nagyan ka ba? Tawag ko siya tumataas. Ikaw ang mag-adjust pag lumakit sa ilalim. Tapos may bako. Kaya nga sabi sa inyo, kailangan komportable na kaupo ang inyong mga page, hindi nagkakapalipalipit na. Kayo mag-a-adjust para maging relax na sa kanilang upuan. Pinagpagkakaupo. Okay na dyan? Diyan magbabalik ka pag tubig at may sock yan ha. Yan tayo na ito, bakit kailangan pag tayo nag-perform ay naka-strap suit kayo? Kasi nga, may tendency malumihan ang inyong mga uniform. Dahil papatong nyo yung paa, yung mga picture sa inyong mga lab, kaya may naman yung mga kapiti kayo. Ako na lang daw ako, sir.
Okay na? Nagawan na? Pagka ng tubig, dalawan yung pito, and then, massage. Anak, doon tapon. Yan, huwag yan sa lamig. Okay, magpapasa dyan, baka kayo madulas. Diba? Parang bagong hindi, parang mga paano ngayon nagiging mga paanang sabon, mamula-mula. Bakit? Meron problema? Hindi nila kailangan ng food flush. Sa sarap nila, lagyan pa yan ng blush para maging mamula-mula. Blush. Blush. Ito na dalawa. Okay, banlaw. Tapos patayin nila and then lotion na. Ay, di lotion. Mangyari ng gawan, pumasok ulit. Classmate na, lotion. Hanggang 20 yan pag-a-apply ng massage siya. Pag-lotion. Yes. Baka lotion. Baka may mag-uwi pa ha. Alalay ito eh. Ayan. Dito. Anak, pababa. Pababa na. Dito. Satisfying. Yan. Hindi ko malabas. Yung ano natin ngayon na, wala sa sakong
ng organ na nakatugon sa vein ng paa ay matatouch din. Yan, very good. Very good si Stan. Saka si Princess. Ano ang hawak dyan pag nagpa-punch ka dito? Hindi nyo lang yan. Masakit. Ba? Bigat niya. Kailangan wala ka makikita kung hindi ng motion na pinayari yan. Kailangan ma-absorb ng paano nila. Tapos, next step after yan, tawag mo na wala. Maramdam. Good. Pero, yan. Ganyan mo na, mula sa ganito ng paa. Yan. Ito sa mga daliri ng upo. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Mula, yung isa, ito, pag mula ito dito punta. Ito na mapula dito. Ako sa loob. Next. Tika naman. Gusto mo na daliri na. Tingnan mo naman, nahapos-hapos na mamitiin. Massage. Hanggang daliri na ako sa pipigay mo yung mga daliri. Yan. Yun. Dito. Na-punch na? Patayo mo. Ano, nakikita mo nila. Ito, pag tumatulog, dito punta. Ito, tumatulog. May kabila naman. Yung kabilang paano na. Ano ang pakiramdam? Gusto mga Pedro, ano ang pakiramdam? Masarap. Di ba nakaka-relax ba? Opo. Yun yung rason natin yan. Kailangan natin i-relax ang ating mga paa. Okay, sa inyong assignment, ha? Before and after. Kailangan yung binti ng inyong patron mapalambot yung muscle niya na. Nakuhin nyo. Kailangan malambot. Okay. For your assignment kayo. Yan. Continuous practice sa bahay. Dahil meron kayo ng experience na ginawa, tuloy niya yan, mayakin si nanay, si tatay, si Doro, si ate, si Kuya, mag-iinginig siya doon, at i-massage niya rin ang ganyan. Pwede nyo sa bahay. Habang binibidyo nyo, na kailangan na mag-video yan, at isesend niya yan sa GC natin. Kung sakasakali na makalimutan nyo yung step by step ng ating proper techniques na sa pedicure, mag-send ako ng link.
ito yung link. Panoorin lang ulit para ma-refresh na yung procedure. Now, so yun yung isa-send niyo yung video bukas at isa-isa niya i-present sa akin kung sino yung naging patron at kung ano ang naging experience nyo at experience na naging patron nyo habang ginagawa niyo. Send niyo yan sa GC natin. Okay? Mamayang gabi? Na? Okay ba? Sige, mayari na kailangan yung isang partner naman ang inyong gagawan para ma-experience din nila yung experience na nararamdaman ng patron. So that's all. Ha? Okay na yan? Kailangan ma-absorb na yung lotion. Ayan, alam ng lotion. Kailangan hindi pwede matapos na ganyan na may lotion pa. So that's all. Tuloy natin yan mamaya. Baka ituloy yung ginagawa nyo na yan. Meron ba kayong nadadaanan or meron ba kayong na-encounter ng mga struggle, mahirap ba mag-massage? Anong parte ang mahirap? Yes. Kapag mabigat, pag medyo malaki, ang inyong pinaka-partner, mabigat ang binti. Yun ang isa. Lalo na kung ikaw ay may kapayatan at napili mo partner na medyo may kalakihan, kawawa ka. Kailangan makalambot mo yung binti, ha? Ano pa? Ano pa na-encounter nyo? Yes, kapag ang inyong maging patron ay malakas ang kalite. Ayan, struggle din yan. Struggle din sa pag-depend, sa pag-food yan. Okay na? Pagin ko sa mga. Kaya rin na, pwede na magpalitan para sa kabila naman.